Ngayon, sama-sama nating pag-aralan ang Biblia ng may titulong Ang Pangalan ng Diyos at ang Panahon ng Espiritu Santo. Tunay na mahalaga ang pangalan ng Diyos. Nabubuhay tayo sa panahon ng Espiritu Santo. Sa anong pangalan tayo dapat na tumawag sa panahong ito? Sa buong buhay natin, humaharap tayo sa maraming mahirap na sitwasyon. Ang mga naniwala sa Diyos sa panahon ng Ama ay nanalangin marahil ng Diyos Jehovah, pakiusap, tulungan ako. Ang mga nabuhay sa panahon ng Anak ay nanalangin marahil ng Panginoong Jesus, pakiusap, tulungan ako. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng Espiritu Santo. Ano ang dapat nating gawin pag humaharap tayo sa mga paghihirap? Pag hindi natin madaig ang isang bagay nang sa sarili lang natin at pagkailangan natin ng tulong ng Diyos, anong pangalan ang dapat nating tawagin? Ipinapaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na ang mga hindi nakakaalam ng pangalan ng Diyos ay hindi bayan ng Diyos. Nakapaloob dito ang isang mahalagang kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos, makikilala niya ang kanyang bayan mula sa iba. Ano ang record ni Propetang Malakiyas? Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran. Dito, ang araw ay tumutukoy sa panahon ng Espiritu Santo kung kailan dadalhin ng Diyos ang huling paghuhukom sa pamamagitan ng apoy. Ang mga hindi nakakaalam ng pangalan ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo ay hindi bayan ng Diyos. Palalayasin sila ng Diyos, sinasabing, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maaari sanang isang pangalan lang ang ginamit ng Diyos para madaling makilala ng mga tao ang kanyang pangalan. Gayunman, sa isang punto, binago niya ang kanyang pangalan kahit na ang Diyos ay iisa at pareho. Ano ang pangalan ng tubig pag nasa likidong estado ito? Ito ay tubig. Pag bumaba ang temperatura lagpas ng 0 degrees Celsius at naging solido ang tubig, nagbabago ang pangalan nito sa yelo. Gayunman, nagbabago ba ang esensya nito? Ang esensya nito ay nananatiling pareho. Gayunman, pag nagbago ang anyo nito dahil sa temperatura, nagbabago ang pangalan. Hindi ba ang esensya nito ay tubig pa rin? Ngayon, kung ito ay pinakuluan ng higit sa 100 degrees Celsius, ito ay magiging gas. Ano ang tawag natin dito? Tinatawag natin itong singaw. Ito man ay tubig, yelo, o singaw. Ang esensya nito ay nananatiling pareho. Sa panahon ng Ama, ginamit ng Diyos ang pangalang Jehovah. Sa panahon ng Anak, kinahabagan niya ang mga tao at hindi na niya nagawang manatili sa langit bilang isang espiritu. Kaya pumarito siya sa lupa sa laman at nangaral ng Ebanghelyo. Ang Diyos na nasa langit ay pumalupa sa laman. Tinatawag natin siyang Diyos Anak. Iyon ay si Hesukristo. Pero, sinasabi ng Biblia na muling babaguhin ng Diyos ang kanyang anyo. Nakita ni Apostol Juan ang mga pahayag tungkol dito. Ipinakita ito sa Revelation chapter 3 at 2. Sinabi ni Jesus na magkakaroon siya ng bagong pangalan. Kung gayon, kailan niya gagamitin ang kanyang bagong pangalan? Ito ay hindi sa panahon ng Ama o ng Anak. Darating siya na may bagong pangalan sa panahon ng Espiritu Santo. Ang pangalang ito ay nagtataglay ng di kapani-paniwalang kapangyarihan. Habang dumarami ang mga nananalangin sa banal na pangalan ni Kristo Ansanghong, ang pangalan niya ay higit na tinatawag. At bilang resulta, umaatras ang kadiliman. Binabago nito ang mundo sa isang mundo ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pangalan. Dapat tayong magkaroon ng pangunawa, kapwa sa pangalan mismo at sa kapangyarihang taglay nito. Sa panahon ng mga apostol, hindi ba pinahirapan ng mga relihiyosong pinuno at ng mga Hudyo ang sinaunang simbahan? Sinabi nilang, huwag kayong magsalita sa pangalang ito
Huwag pukawin ang anumang kapangyarihan sa pangalang ito. Pinigilan nila ang mga banal na tumawag sa pangalan. Kung ang sino man ang nagsalita sa pangalan ni Jesus, ibinilanggo sila at naging pagkain para sa mga leon. Sa panahong ito, sino ang dapat nating hanapin pag humaharap tayo sa mga paghihirap? Amang Ansanghong. Pakiusap, tulungan kami. Hindi ba tayo dapat na tumawag sa kanyang pangalan? Sa panahon ng mga apostol, maraming tao ang nakaranas ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa pagdepende sa kanyang pangalan. Ito ay pareho sa panahon ng Espiritu Santo. Hindi lang natin dapat napaniwalaan ang kanyang pangalan, dapat natin itong gamitin. Napakamakapangyarihan ng pangalang ito. Hindi ba ito totoo? Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa Biblia at sa salita ng Diyos? Kung tunay kayong naniniwala, pakiusap, pag-aralan niyong mabuti ang Biblia. Pakiusap, alamin kung ano ang nangyari sa kanyang pangalan. Ngayon, pag-aralan natin ang tungkol dito. Una nating tingnan ang Isaiah chapter 52, verse 5. Chapter 52, verse 5. Ngayon, anong ginagawa ko rito, sabi ng Panginoon? Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang dahilan. Ang mga namumuno sa kanila ay umuungal, sabi ng Panginoon. At ang aking pangalan ay laging, hinahamak sa buong araw. Kaya't makikilala ng aking bayan, ang aking pangalan. Malalaman nila sa araw na iyon, na ako ang nagsasalita. Narito ako. Dapat na malaman ng bayan ng Diyos ang pangalan ng Diyos. Gayunman, pagtatanungin natin ang mga tao ngayon ng ano ang pangalan ng Diyos Espiritu Santo? Alam ba nila? Tanging ang mga anak ng Zion ang nakakaalam at naniniwala sa kanyang pangalan. Ang Diyos mismo ang nagsabi ng mga salitang ito ng may malakas na tinig. Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Mga kapatid, may napakaraming simbahan. Alam ba nila ang Jehovah at ang Jesus? Alam nila ang mga pangalang iyon. Kung gayon, bakit nirecord ng Diyos ang mga salitang ito sa Biblia? Sa panahong ito ng Espiritu Santo, nilagay ng Diyos sa kanyang pangalan ang isang napakalalim na kalooban para makilala ang kanyang bayan. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lang isang pangalan. May taglay itong dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, alam niyo ang kwento na Alibaba at ang 40 magnanakaw, hindi ba? Sa kwentong ito, may kayamanan sa loob ng kuweba. Hindi ito mabubuksan gamit ang anumang susi sa mundo. Ang kailangan lang para bumukas ito ay isang parirala. Ano ang dapat na sabihin para bumukas ito? Open Sesame. Gaya nito, kaninong pangalan ang dapat nating sabihin? Sa panahong ito, tumatanggap tayo ng mga pagpapala at nag-aalay ng mga papuri sa pangalan ni Kristo Ansanghong. Gaya nito, pag ang pangalan ni Kristo Ansanghong ay naipapangaral at nakikilala sa buong mundo, aakayin tayo ng Diyos tungo sa pagkumpleto ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan sa panahon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang mga taong nakarinig nito sa unang pagkakataon ay nagsasabing, narinig na namin ang pangalang Jesus. Hindi ba medyo kakaiba ang simbahang nagtuturo ng patungkol sa pangalang Ansanghong? Isipin ang panahon ng unang pagdating ni Jesus. Ang mga Hudyo ay naniwala na walang tagapagligtas maliban sa Diyos Jehovah at nanalangin silang lahat sa pangalang Jehovah. Kahit nakatuparan ito ng propesiya ng Diyos, sa pananaw ng mga tao, isang bagong relihiyon ang biglang lumitaw sa Nazaret sa Galilea. Ang pinuno ng bagong relihiyon ay ang Diyos na gumamit ng pangalang Jesus. Nang tumawag sila sa pangalan ni Jesus, nangyari ang mga kamanghamanghang bagay. Nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, at nakarinig ang mga bingi. Ang mga ganitong kamanghamanghang bagay ay naganap sa pangalan ni Jesus. Kaya sinabi ng mga relihiyosong pinuno na, huwag kayong magsalita sa pangalan ni Jesus.
제발 예수 이름으로 말하지 말란 말이에요. Alam niyo ba kung bakit ang mga kumakalaban sa Diyos ay natatakot sa kanyang pangalan? Pag-isipan kung paano ibinigay ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus sa panahon ng anak. Kaya nais ni Satanas na pigilang mahayag ang bagong pangalan ni Jesus sa panahon ng Espiritu Santo. Unawain natin ng tama ang mga propesiya at kapangyarihan ng mga pangalan ng Diyos. Jehovah sa panahon ng Ama, Jesus sa panahon ng Anak, at ang bagong pangalang Ansanghong sa panahon ng Espiritu Santo. Si Hesukristo, na pumarito 2,000 taong nakalilipas, ay nagbanggit ng mga pangalan ng Diyos. Tingnan natin ang kanyang salita sa Biblia. Tingnan natin ang Matthew chapter 28, verse 18. Matthew chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama." Ano ang kasunod ng salitang Ama? At ano ang kasunod nito? Ang pangalan ng Anak. Mahalaga ang pangalan ng Ama dahil ito ang pangalan ng Diyos. Mahalaga rin ang pangalang ginamit ng Diyos nang siya ay dumating bilang anak. Dahil dito, ano ang sinabi ni Jesus? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ganitong bautismo ay tungo sa perpektong bautismo ng kaligtasan. Dapat nating malaman ang pangalan ng Diyos pag gumagawa siya bilang Ama, ang pangalan ng Diyos pag gumagawa siya bilang Anak, at ang pangalan ng Diyos pag gumagawa siya bilang Espiritu Santo. Ngayon, pag nagtatanong tayo ng ano ang pangalan ng Ama, karamihan sa mga tao ay sumasagot ng Jehovah. Pag nagtatanong tayo ng ano ang pangalan ng Diyos nang siya ay gumawa bilang anak, karamihan sa mga tao ay sumasagot ng Jesus. Kung gayon, ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Sa pamamagitan nito, matutukoy ang bayan ng Diyos mula sa mga hindi. Ano ang sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 52 verse 6? Sinabi ng Diyos, "Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan." Hindi lang natin dapat na malaman ang pangalang Jehovah at ang pangalang Jesus. Hindi ba't ibinibigay rin niya sa atin ang pangalan ng Espiritu Santo? Pakiusap, alamin ito ng mabuti. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ba tanda ng kaligtasan ang bautismo? Ang mga pangalang ito ay may napakahalagang papel sa unang hakbang ng kaligtasan. Ang mga ito ay nagsisilbing susi na nagbubukas ng landas tungo sa kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan. Kaya nagsalita si Jesus patungkol sa mga pangalang ito. Bago siya umakyat sa langit mula sa bundok ng mga olibo, sinabi niyang, "Humayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Gayunman, ang mga simbahan ba sa mundo ay nagbabautismo ng mga tao sa mga pangalang ito? Dapat nating malaman ang pangalan ng Espiritu Santo. Ang pangalang ito ay may kapangyarihan na iligtas ang sangkatauhan. Tingnan natin ang Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 1. Pagkatapos ay tumingin ako, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya. At ano pa? Pangalan ng kanyang Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Ang mga taong ito na may nakaukit na pangalan ng Diyos sa kanilang mga noo ay ang piniling bayan. Hindi ba sila ang bayang ililigtas ng Diyos? Ang mga salita tungkol sa pangalan ng Diyos ay nababanggit ng maraming ulit. Nasusulat na lalapastanganin ni Satanas ang pangalan ng Diyos at ang kanyang bayan.
Pag binasa rin natin ang aklat ng Acts, makikita natin na ang mga kamanghamanghang bagay ay naganap sa pangalan ng Diyos. Kaya dapat nating maintindihan ng tama ang bagong pangalan ni Kristo na dumating sa panahon ng Espiritu Santo para iligtas ang sangkatauhan. Hinati ng Diyos sa tatlo ang panahon mula kay Adan hanggang sa katapusan ng mundo, ang panahon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. May isang panahon kung kailan natanggap ng mga tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalang Jehovah o sa pangalang Jesus. Sinabi ng Diyos na ibibigay niya sa atin ang kanyang bagong pangalan sa panahon ng Espiritu Santo. Buksan natin ang Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Nasusulat na, isusulat ko sa kanya ang aking sariling bagong pangalan. Kung gayon, kaninong pangalan ito? Sino ang nagsasalita dito? Nasusulat sa Revelation chapter 1 verse 1 na ang apokalipsis na Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon at kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. Ang siyang nagsasabi ng mga salitang ito ay si Jesus. Taglay nila ang mga pangalan ng Kordero at ng Ama. Ano pa ang mayroon sila? Sinabi ni Jesus, isusulat ko sa kanya ang aking sariling bagong pangalan. Kung gayon, maaari bang maging Jesus ang bagong pangalan ni Jesus? Dahil ito ay isang bagong pangalan. Ang pangalang ito ay hindi pa nagamit noon. Sinabi ng Diyos na makikilala ng kanyang bayan ang kanyang pangalan. Sa mga araw ngayon, napakaraming simbahan gaya ng mga buhangin sa dalampasigan ang nakakakilala sa pangalang Jesus. Gayunman, hindi nila alam na may bagong pangalan si Jesus. Tanging pag nalaman natin ang pangalan niya, magagawa natin ang unang hakbang ng kaligtasan. Iyon ay ang magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang simbahang hindi nakakaalam ng bagong pangalan ay hindi pa naisasagawa ang unang hakbang ng kaligtasan. Ang pangalan ng Ama ay Jehovah. Ano ang pangalan ng Anak? Ito ay Hesukristo. Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Ang bagong pangalan ay Kristo Ansanghong. Hindi ba kayo nabautismuhan sa mga pangalang ito? Diyos Amang Jehovah, Diyos Anak na Hesukristo, at Diyos Espiritu Santong Kristo Ansanghong? Ito ay dahil tinuturuan tayo ng Biblia na bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasusulat din sa Revelation chapter 3 verse 12 na, isusulat ko sa kanya ang aking sariling bagong pangalan. Kanino isusulat ang bagong pangalan? Ipagkakaloob ng Diyos ang ganitong pagpapala sa mga magtatagumpay na may pananampalataya. Ngayon, suriin natin ang mga katangian ng bagong pangalan. Lumipat tayo sa Revelation chapter 2 verse 17. Chapter 2 verse 17. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na, ano? Isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Ito ay tumutukoy sa mga tumatanggap sa kanya ng may pananampalataya. Maliban sa kanila, may sino pa man bang nakakaalam ng bagong pangalan? Wala. Wala nang iba. Sinabi ng Diyos, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Sa ibang salita, tanging ang mga tumanggap ng bagong pangalan ang tunay na bayan ng Diyos. Ngayon, may napakaraming simbahan. Nag-aangkin na naligtas sila at na mga anak sila ng Diyos. Gayunman, tinatanong sila ng Diyos ng, kayo ba ay aking bayan? Kami ay iyong bayan. Kung gayon, alam niyo ba ang pangalan ko? Hindi namin alam.
Mga kapatid, gaano nakaiilang ang pag-uusap na ito? Hindi man lang nila alam ang pangalan ng Diyos, pero inaangkin pa rin nila na naniniwala sila sa Diyos. Kaya nasusulat sa Isaiah chapter 52 verse 6, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lang sa panahon ng Ama at sa panahon ng Anak. May bagong pangalan na Jesus sa panahon ng Espiritu Santo. Ang mga lubos na nakakaalam sa pangalan ng Diyos ay ang kanyang tunay na bayan na hinintay ng Diyos ng mahabang panahon, hindi ba? Sa mga pumupunta sa ating simbahan sa unang pagkakataon, ang ilan ay nagtatanong ng, bakit hindi naniniwala kay Jesus ang Church of God? Mga kapatid, hindi ba tayo naniniwala kay Jesus? Mahal na mahal natin si Jesus. Gayunman, ang Church of God ay tumatawag sa pangalang Kristo Ansanghong. Bakit? Kaninong pangalan ang Kristo Ansanghong? Ito ang bagong pangalan ni Jesus na dumating sa panahon ng Espiritu Santo. Kung gayon, paano natin makikilala na siya ang Kristo? Tingnan natin ang maraming katibayan. Sinabi ni Jesus na itatatag niya ang Zion pag dumating siya sa ikalawang pagkakataon. Dadalhin niya ang punong kahoy ng buhay para iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan na pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mga kapatid, sino ang nagtatag ng Zion, nagkaloob sa atin ng punong kahoy ng buhay at nagbigay sa atin ng nakatagong mana? Ito ay si Kristo Ansanghong. Ang bagong pangalan na Kristo Ansanghong ay naipahayag sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng mga propesiya ng Biblia. Hindi ito isang pangalan na nilikha lang natin ng basta-basta. Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Naaalala niyo ba ang mga salita sa Isaiah chapter 25? Sa Micah chapter 4, nasusulat na sa mga huling araw, sa Zion, ipapahayag ng Diyos ang kautusan ng buhay. Nakapropesiya rin na tutuparin niya ang propesiya ni David, 3 taon sa kanyang unang pagdating at 37 taon sa kanyang ikalawang pagdating. Sa ganitong paraan, mauunawaan natin na may napakaraming patotoo sa Biblia. Ipinahayag ng Diyos, darating ako sa ikalawang pagkakataon sa 1918 para mangaral ng Ebanghelyo at magpapabautismo ako sa edad na 30 sa taong 1948. Ang taon kung kailan malambot na ang sanga ng puno ng igos at uusbong ang mga dahon. Kasunod ng lahat ng propetikal na yapak, nabautismuhan si Kristo Ansanghong noong 1948 at pumalangit noong 1985 nang matapos niya ang kanyang 37 taong ministeryo. Gayunman, ibig ba nitong sabihin na ang sinumang tumupad nito ay ang Kristo? Hindi. Hindi ba dinala ni Kristo Ansanghong ang Paskwa ng Bagong Tipan, ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay para iligtas ang sangkatauhan? Binigyang diin ni Propetang Jeremias sa Jeremiah chapter 31 na tanging ang Diyos ang makakapagdala ng bagong tipan. Isa bang anghel o makalangit na nilalang ang nagsabing, ako'y gagawa ng panibagong tipan? Nasusulat na, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan. Kahit na may maraming biblikal na eskolar at mga pastor, walang sino man ang makakapagsagawa ng gawaing ito. Sino ang makakagawa nito? Ang Diyos lang ang makakagawa nito. Dumating ang Diyos sa lupang ito sa laman. Ipinanumbalik niya ang katotohanan ng bagong tipan at muli niyang tinayo ang Zion. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak ang punong kahoy ng buhay, ang Paskwa ng Bagong Tipan na naglalaman ng kanyang laman at dugo. Sinabi ba ni Ama na mag-isa siyang darating? Ayon sa Revelation chapter 22, magpapakita ang Diyos Ama kasama ng Diyos Ina. Ang mga simbahan sa mundo ngayon ay nag-aangkin na ang kaligtasan ay naisakatuparan sa pamamagitan lang ng Diyos Ama, hindi ba? Gayunman, ano ang sinabi ni Ama? May isa pang tao. Siya ay magpapakita pagkatapos ko. Siya ay isang munting bata pa. Sa kapanahunan nito, magpapakita siya. Sa ganitong paraan, ginising tayo ni Ama sa katotohanan tungkol sa makalangit na Ina at nilutas ang lahat ng hiwaga ng Biblia.
해결되게끔 해놓으셨습니다. Kahit sa mga araw ngayon, maraming eskolar ng Biblia ang nagsasabing, sa Genesis chapter 1, ginagamit ng Diyos ang ekspresyong natin. Isa itong hiwaga ng Biblia. May iisang Diyos lang, kaya bakit niya sasabihing natin? Hindi nila kayang lutasin ang hiwagang ito kung bakit ginamit ng Diyos ang terminong natin. Gayunman, nilutas ng Diyos Elohim ang lahat ng hiwaga. Sa oras na ito, nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos Ama at Diyos Ina. 2,000 taong nakalilipas, pinagaling ni Apostol Pedro ang mga may karamdaman at pinalakad ang mga pilay sa pangalan ni Hesukristo. Pinahintulutan siya ng Diyos na masaksihan ang mga ganitong kakamanghamanghang himala. Sa panahon ni Eliseo, Elias, Samson, at ng napakaraming ninuno ng pananampalataya, nalaman nilang lahat ang kapangyarihang nakapaloob sa pangalan ng Diyos. Sabihin natin na isang lalaki ang kumuha ng isang piraso ng dinamita at sinindihan niya ang dulo ng mitya nito. Ano ang mangyayari? Ito ay sasabog. Nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan. Pero hanggang sa masindihan ito, wala lang ito kundi isang patpat. Pareho ito sa pangalan ng Diyos. Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 25. Daniel chapter 7 verse 25. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. At ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Kung gayon, hindi ba matutupad ang gawaing ito? Sa huli, ang autoridad ni Satanas na kumakalaban sa kataas-taasang Diyos ay dapat naganap na mawasak. Tingnan natin sa Acts chapter 3 kung paano mawawasak ang kapangyarihan ni Satanas. Tingnan natin ang verse 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. At ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at ang mga sumunod sa kanya sa dami ng mga nagsalita ay nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito. Sino ang tinutukoy dito? Hindi ba ito tumutukoy kay Jesus? Tingnan natin ang verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumalakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan. Sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, kayong mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamamangha? Ang ibig niyang sabihin ay, ang pangalang ito ay may mas kamangha-manghang kapangyarihan. Bakit ninyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Ibig niyang sabihin na hindi sila ang gumawa ng gawaing ito. Paano ito naging posible? Ito ay sa pamamagitan ng pangalan. Verse 13, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac at ng Diyos ni Jacob at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato bagaman siya'y nagpasyang pawalan siya. Ngunit inyong itinakwil
itinakwil ang banal at ang matuwid at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao at inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito ng ganitong sakdal na kalusugan sa harapan ninyong lahat. Siyempre, ang ating pananampalataya ay hindi batay sa iba't ibang mga himala. Gayunman, dapat nating malaman ang kapangyarihang nakapaloob sa pangalan. Kung sisindihan nyo ang mitya ng dinamita, dapat na alam nyo ang taglay nitong lakas sa pagsabog nito. Pagkatapos, maaari kayong gumawa ng mga angkop na pag-iingat. Gayun din, sa panahon ng Espiritu Santo, dapat nating maunawaan ang kapangyarihan ng bagong pangalan ni Jesus, kung paano babaguhin ng pangalang Kristo Ansanghong ang mundo. Dapat nating madalas na gamitin ang kanyang pangalan, sakalang mababago ang mundo ng kadiliman sa mundo ng liwanag. Ang Ebanghelyo na unang sinimulan ni na Ama at Ina ay nagresulta ngayon sa pagtatatag ng mahigit 7,500 Zion sa 175 bansa na may higit sa 3.5 milyong anak ng Zion. Ito ay naging posible dahil sa mga panalangin itinaas sa pangalan ni Amang Ansanghong at sa inyong pagpapatotoo. Ang mga tao sa mundo ay nakatuon lang sa mga partikular na nakapakong ideya. Dapat nating isaisip na ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sentido komun. Sinabi ng Diyos, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya dapat nating malaman ang pangalan ng Diyos sa panahon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya naman, dapat nating isagawa ang bautismo sa mga pangalang ito. Hindi ba sinimulan ng Diyos ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pangalan? Alam niyo ba ang lahat ng pangalan? Ano ang bagong pangalan? Ito ay Kristo Ansanghong. Nanabik ang Biblia at ang mga propeta sa pagpapakita ng Diyos sa panahong ito. Alam nila na mawawasak ang kapangyarihan ni Satanas pag lumitaw ang kanyang pangalan. Ngayon, ang kanyang pangalan ay nakikilala na sa buong mundo. Ang pangalan lang ba ni Ama ang ipinapahayag? Ang luwalhati ng makalangit na inang bagong Jerusalem ay naihahayag din. Mabubuhay ba kayo ng walang tubig? Kung gayon, dapat tayong pumunta sa lugar kung saan may tubig. Sino ang nagbibigay sa atin ng tubig? Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ang nagbibigay sa atin ng tubig. Kaya hindi ba dapat tayong magkaroon ng tamang pananampalataya sa kanila? Tinatawag nila ang sangkatauhan, sinasabing, at ang nauuhaw ay pumarito at kumuha ng tubig ng buhay. Hindi ba natin ipinagmamalaki na tayo ay mga anak ng Diyos na nakakaalam sa pangalan ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo? Sa panahon ng Espiritu Santo, kung kailan ginagamit ng tama ang pangalan ng Diyos, ang luwalhati ng Diyos ay maihahayag maging sa buong sansinukob. Sa araw na ito, pinag-aralan natin saglit ang mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Umaasang makakatanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.